Tahimik lang siya. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagwawala. Hindi siya lumalaban agad. Pero huwag mong maliitin ang isang babaeng marunong maghintay. Dahil ang babaeng may pasensya, siya ang pinakamalakas. Sa mundong sanay sa mabilis na galit, mabilis na hiwalayan, mabilis na suko, ang babaeng kayang magtiis, mag-isip, at maghintay. Siya ang may pinakamalakas na loob. Hindi lahat ng lakas ay may ingay. Hindi lahat ng tapang ay may suntok. Hindi lahat ng dominance ay may boses. Minsan, ang pinakamalakas na puwersa sa mundo ay ang babaeng nananatiling kalmado habang ang lahat ay bumabagsak. At ngayon, pag-usapan natin ang isang katotohanang bihirang sabihin. Ang pasensya ng babae ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na kapangyarihan. Lumaki tayo sa paniniwalang kapag tahimik ang babae, mahina siya. Kapag mapagpasensya siya, inaapi siya. Kapag hindi siya lumalaban, talo siya. Pero mali iyon. Ang totoo, ang pasensya ay hindi kawalan ng lakas. Ito ay kontrol sa lakas. Ang babaeng walang pasensya, mabilis maubos, mabilis mapagod, mabilis masira. Pero ang babaeng marunong maghintay, siya ang nagtatagal. Tingnan mo ang kalikasan. Ang bundok hindi gumagalaw. Pero binabago nito ang hangin. Ang dagat, tahimik sa ibabaw. Pero kaya nitong lunurin ang bagyo. Ganon din ang babae na may pasensya. Tahimik siya, pero mabigat. Kalmado siya, pero malalim. Linawin natin ito. Hindi lahat ng pagtitiis ay pasensya. Ang pagtitiis ay sakit na walang direksyon. Ang pasensya ay sakit na may layunin. Ang pasensya ay may hangganan, may hangarin, may katalinuhan. Ang babaeng may pasensya ay hindi basta nagagalit, hindi basta sumusuko, hindi basta umaalis. Pero kapag umalis siya, wala nang babalik. At dito, nagkakamali ang maraming tao. Iniisip nila, okay lang, sanay siya maghintay. Hanggang isang araw, tumigil na siya. At doon mo malalaman kung gaano kalakas ang babaeng tahimik. May kakaibang lakas ang pasensya ng babae dahil ito ay galing sa emosyonal na katalinuhan. Ang babae ay hindi basta nagre-react. Nag-o-observe siya. Nag-iipon siya ng impormasyon. Nagbubuo siya ng desisyon sa loob. Habang ang iba ay sumasabog, siya ay nagtatala. Habang ang iba ay nagagalit, siya ay nag-iisip. Habang ang iba ay nagsasalita, siya ay nag-aantay ng tamang oras. At kapag dumating ang oras na iyon, tapos na ang laban. Dahil ang babaeng matagal magdesisyon, sigurado. Sa relasyon, ang pasensya ng babae ang nagiging pundasyon. Siya ang nag-aayos ng nasisirang komunikasyon. Siya ang nagpapakalma ng away. Siya ang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Siya ang nagpapatuloy kahit mahirap. Pero huwag mong isipin na dahil ginagawa niya ito, wala siyang limitasyon. Ang pasensya ay parang baso na unti-unting napupuno ng tubig. Tahimik lang sa una. Pero kapag umapaw, wala nang makakapigil. At ang taong hindi marunong rumespeto sa pasensya ng babae, ang taong inaabuso ang katahimikan niya, ang taong inuubos ang lakas niya, isang araw magigising na lang, wala na ang babaeng minahal niya. Ang pasensya ay kapangyarihan dahil ito ay kontrol sa emosyon, disiplina sa sarili, kakayahang maghintay ng tamang panahon, katalinuhan sa desisyon, lakas na hindi kailangang ipakita. Ang babaeng may pasensya ay hindi desperado, hindi nagmamadali, hindi takot mag-isa. Alam niya, kung para sa kanya, darating. Kung hindi, lalampas. At ang babaeng may ganitong mindset, hindi natatalo sa buhay. Sa kasaysayan, ang mga babaeng tunay na malalakas ay hindi maingay. Sila ay matiyaga, tahimik, matatag, matino magdesisyon. Hindi basta nadadala ng emosyon. Habang ang iba ay nagmamadali, sila ay nag-iipon. Habang ang iba ay nagrereklamo, sila ay nagbubuo. Habang ang iba ay sumusuko, sila ay nananatili. At sa huli, sila ang nagtatagumpay. Kung ikaw ay babae at pagod ka na, tandaan mo ito.
Ang pasensya mo ay hindi kahinaan. Ito ang lakas mo. Ito ang sandata mo. Ito ang dahilan kung bakit ka matatag. Pero, huwag mong ubusin ang sarili mo sa maling tao. Huwag mong ibigay ang pasensya mo sa hindi marunong magpahalaga. Dahil ang pasensya, kapag inubos sa mali, nagiging sugat. Pero kapag ibinigay sa tama, nagiging pundasyon ng tagumpay. At kung may babaeng tahimik sa buhay mo, huwag mong maliitin. Kung may babaeng nag-aantay, huwag mong abusuhin. Kung may babaeng hindi nagrereklamo, huwag mong isipin na okay lang siya. Dahil ang pasensya ng babae ay may hangganan. At kapag nawala iyon, wala nang babalik. Sa mundong maingay, ang tahimik ay malakas. Sa mundong nagmamadali, ang marunong maghintay ang nagtatagumpay. At sa mundong puno ng sugat, ang babaeng may pasensya ang tunay na bayani. Kung may natutunan ka dito, i-share mo ito sa isang taong kailangang makaalala ng sariling lakas. At kung gusto mo ng content na hindi maingay pero tumatama sa puso, mag-subscribe ka. At bago ka umalis, sagutin mo ito. Saang parte ng buhay mo sinusubok ang pasensya mo ngayon?